Si Sargento Lim Kyunam, isang sundalo sa North Korean People's Army na malapit ng ma-discharge pagkatapos ng 10 taong serbisyo, ay naghahanda na lumipat mula North Korea patungo sa South Korea. Gumising siya sa kampo habang ang iba pang mga sundalo ay natutulog upang planuhin ang kanyang ruta ayon sa mapa at nakita ang mga nakatagong pampasabog na nakabaon sa lugar. Isang umaga, habang nagpapatrolya sa kagubatan kasama ang mga kapwa sundalo, narinig ni Kyunam mula sa isa sa mga sundalo na inaasahang uulan sa loob ng 2 araw at planong tumakas gamit ang pagkakataon na ito. Habang nakaupo mag-isa na iniisip ang tungkol sa kanyang pagkabata, nag-ambala siya ni Dong Hyuk, mas mababang ranggo na sundalo na natuklasan ang kanyang plano na lumipat. Sinabi ni Dong Hyuk na alam niya ang tungkol sa kanyang mga plano sa pagtakas at binanggit na gusto rin niyang tumakas upang makita ang kanyang pamilya. Ngunit mariing itinanggi ni Kyunam ang lahat at binalaan siya na huwag isipin ang ganoong bagay. Sa kalagitnaan ng gabi, si Kyunam at ang iba pang mga sundalo sa kanyang silid ay nagising sa isang alarma at sinabihan sila tungkol sa isang deserter o tumakas na sundalo na tumatakbo. Iniligaw ni Kyunam ang iba pang mga sundalo sa ibang daan at lumabas upang hanapin si Dong Hyuk matapos matuklasan na wala na ang kanyang mapa. Natagpuan niya si Dong Hyuk malapit sa bakod, sinusubukang hanapin ang butas na dati niyang hinukay para sa kanyang sarili. Sinabihan siya ni Kyunam na sumama sa kanya, ngunit determinado si Dong Hyuk na umalis at nakuryente sa bakod pagkatapos subukang maghukay ng isa pang butas. Sinubukan siyang pigilan ni Kyunam ngunit muntik na siyang mapilit ni Dong Hyuk na tumutok sa kanya ng baril para manguna. Nakipag-usap siya kay Dong Hyuk, ngunit pareho silang naaresto. Parehong binugbog sina Kyunam at Dong Hyuk at inutusan na ibunyag kung kanino ang mapa. Matapos pagbantaan ng firing squad, inako ito ni Dong Hyuk at binanggit na walang alam si Kyunam. Bagamat hindi sila pinaniwalaan ng kanilang interrogator, nagbago ang lahat nang dumating ang ulat na parating na si Major Lee Hyun-sang sa kampo para harapin ang usapin. Natakot ang bawat nakatataas na opisyal at ang kampo ay nagtaas ng alerto. Dumating si Hyun-sang sa kampo at nakipagkita sa mga opisyal. Sinabi nila sa kanya na umamin si Dong Hyuk at sinusubukang hulihin ni Kyunam ang deserter. Pagkatapos, inutusan niya ang lahat na iulat na si Kyunam ay isang bayani na sinubukang hulihin ang deserter, maliban kung gusto nila ang galit ng kanyang mga matataas na opisyal. Nang maglaon, natagpuan ni Kyunam ang kanyang sarili na inabandona sa gitna ng kawalan matapos makita ang opisyal na nagmaneho para sa kanya na umalis sa kotse. Nagulat siya nang makitang sumakay sa kotse si Hyun-sang na kilala niya mula pagkabata. Si Kyunam ang nagmaneho sa kanya at nag-usap ang dalawa tungkol sa nakaraan. Sinabi sa kanya ni Hyun-sang ang tungkol sa isang piging na inihanda ng Director General at ipinagmaneho siya ni Kyunam patungo doon. Sa piging, iniharap si Kyunam bilang isang bayani sa lahat ng pinakamataas na miyembro ng hukbo. Nagbigay siya ng magandang talumpati at pinalakpakan siya. Hindi mapakali si Kyunam at tinawag si Hyun-sang para ipaalala sa kanya na hapon na, ngunit sa halip ay nakatanggap ng nakakagulat na balita. Na-promote siya at na-assign sa Division HQ. Nagulat si Kyunam nang marinig ito at tinanong siya kung bakit siya na-assign sa bagong post, ngayon na malapit na siyang ma-discharge. Sinabi sa kanya ni Hyun-sang na wala siyang mapapala sa labas ng militar at kinumpronta siya ni Kyunam tungkol sa kung paano niya pinagpapasyahan ang kanyang hinaharap. Hindi sumang-ayon si Hyun-sang ng may awtoridad at binago ni Kyunam ang kanyang tono. Ngumiti siya at humiling na bumalik muna sa base upang magpaalam sa kanyang mga kasama, ngunit hindi niya makumbinsi si Hyun-sang na nagsabi sa kanya na tanggapin ang kapalaran. Pagkatapos ay nagkunwaring nakikipagtulungan si Kyunam sa opisyal na itinalaga sa pag-escort sa kanya at umupo upang sagutan ang transfer form. Ngunit habang nagsasaya si Hyun-sang sa party na nagtatawanan kasama ang mga babae, ginupit ni Kyunam ang kanyang larawan na kinunan sa seremonya at gumawa ng pekeng ID card ng militar. Sa una, binalak niyang tumakas sa pamamagitan ng pagtakbo sa kagubatan, ngunit pagkatapos makita ang mga sundalo sa patrol tower, si Kyunam ay nagpanggap bilang inspektor at ginamit ang kanilang binocular upang suriin ang lugar. Nakita niya ang gate ng compound at ilang sasakyan ng militar. Pagkatapos makahanap ng kotse na nakabukas ang pinto, si Kyunam ay nagkunwaring driver ng isa sa mga lasing na general at dinala siya sa sasakyan. Lumabas siya ng compound sa pamamagitan ng official gate. Nang maglaon, nagising ang lasing na general na inabandona sa gitna ng bakanteng lupain at nakita si Kyunam na nagmaneho pabalik sa base, ngunit naubusan siya ng gasolina at ilang sasakyang militar ang dumaan sa kanyang harapan.
Sa kalaunan ay huminto ang kanyang sasakyan at gayon din ang mga sasakyang militar. Si Kyunam ay nakaupo na natatakot habang pinaandar ng mga sasakyang militar ang kanilang sasakyan pabalik sa kanyang posisyon. Nagpa siya siyang kumilos ng may kumpiyansa at bumaba ng kotse para humingi ng gasolina. Nang humingi ng pass, ipinakita niya sa kanila ang peking ID at ipinakilala ang kanyang sarili gamit ang kanyang bagong titulo. Biglang lumabas si First Lieutenant Hong sa sasakyan at nagsimulang magtanong kung bakit hindi niya pinuno ang kanyang tangke. Walang takot na nakipagtalo si Kyunam sa lahat ng mayroon siya, at sa wakas, inutusan siya ni Hong na sumama sa kanila sa istasyon ng Hyunpongri kung gusto niya ng gas. Binanggit ni Kyunam na siya ay nasa classified mission mula sa State Security, at natuklasan na si Dong-hyuk ay nakakulong sa istasyong iyon. Sinabi niya kay Hong ang tungkol sa kanyang misyon na makuha ang kasabwat, at nang sabihin niya ang tungkol sa mapa, hindi na siya pinagdudahan ni Hong. Sunod, dumating si Kyunam sa Hyunpongri Demilitarized Zone Police at pumasok sa selda, kung saan nakakulong si Dong-hyuk na natatakot at binugbog. Matapos makipagkita kay Dong-hyuk at tiyakin na ilalabas niya siya, umalis si Kyunam sa Hyunpongri Station, na sinamahan ng mga tauhan ni Hong, pagkatapos ipilit ng mga opisyal na samahan sila, kahit na sinabi sa kanila ni Kyunam na mas mabuting pumunta ng mag-isa. Habang sila ay nasa kalsada, ang isang naghihinalang opisyal ay tumawag sa State Security Officer na kilala niya at sinubukang kumpirmahin ang pagkakakilanlan ni Kyunam. Hiniling niya kay Kyunam na kausapin ito. Ginamit ni Kyunam ang kakayahan sa pag-arte at sinubukang magpalusot, ngunit ang balita ay nakarating kay Hyunsang, na nalaman na sinusubukan ni Kyunam na tumakas. Ibinaba ni Kyunam ang tawag matapos siyang kausapin at hindi itinago ang kanyang intensyon. Patuloy silang ini-escort ng mga opisyal mula sa istasyon ng Hyunpongri. Ngunit nang ang isa sa kanila ay nakakuha ng utos na dalhin ang sasakyan pabalik sa dibisyon, nagpa siya si Kyunam na kunin ang sidearm ng driver at naganap ang away. Muntik nang mabaril si Kyunam matapos itutok sa kanya ng driver ang kanyang baril, ngunit kahit papaano ay nabaril ang driver at napatay, na humantong sa pagbangga ng sasakyan. Si Kyunam ay nakaligtas sa pagbangga ng kotse at hinila palabas si Dong-hyuk, ngunit sila ay nasa ilalim ng matinding pamamaril mula sa mga tauhan ni Hyunsang na dumating sa pinangyarihan kasama si Hyunsang mismo. Matapos tumigil ang pagbaril, ginamit ni Hyunsang ang binocular upang makita si Kyunam na nagkunwaring patay matapos matabunan ng dugo ang kanyang mukha sa lupa. Ngunit, nagpa siya siyang lumapit sa sasakyan, kaya napilitang tumakbo si Kyunam. Kinuha niya ang mapa na nakalatag ilang talampakan mula sa kanila at nagpatuloy sa pagtakbo kasama si Dong-hyuk habang pinapaputukan ng mga tauhan ni Hyunsang na mabilis na lumalapit. Matapos tumakbo ng kaunti, pansamantalang nakatakas sina Kyunam at Dong-hyuk sa mga lalaki sa pamamagitan ng pagtalon sa ilog. Pagkatapos, bumalik si Hyunsang upang makita ang lasing na general at binaril siya pagkatapos matiyak na hindi niya iniulat ang pagtakas ni Kyunam. Tumawag siya sa kanyang superior officer upang humingi ng higit pang mga lalaki na mag-aasikaso sa sitwasyon. Nang maglaon, nagising si Kyunam sa dalampasigan at sa babala ni Dong-hyuk, nagtago sila sa armadong lalaki na papalapit sa kanilang posisyon. Ngunit sila ay natuklasan at tinutukan ng baril ng isang nomad na babae at ng kanyang grupo. Malapit na silang barilin, ngunit nagmakaawa si Dong-hyuk para sa kanilang buhay, at nang banggitin niyang nakatakas sila mula sa istasyon ng Hyunpongri, nakuha nila ang atensyon ng mga nomad na ang isa sa kanilang mga miyembro ay naaresto rin sa istasyon. Sa kabutihang palad, naalala ni Dong-hyuk ang nadakip na miyembro at inilarawan siya ng detalyado na nagligtas sa kanilang buhay. Nang gabing iyon, habang nakaupo sa paligid ng apoy sa kagubatan, ipinaliwanag ni Dong-hyuk ang layout ng istasyon ng Hyunpongri para sa planong pagsagip na isasagawa sa susunod na araw. Gayunpaman, nakita ni Hyunsang ang pinagtataguan ng mga nomad at nagpadala ng hukbo. Ngunit, nakuha ng nomad na pinuno ang impormasyon tungkol sa mga paparating na hukbo at nagtago sila. Dinala din ni Hyunsang ang malaking bilang ng mga sundalo sa kagubatan at ginabayan sila dito. Nang ang isa sa mga batang nomad ay nakatapak sa sanga, narinig ito ng mga sundalo at lumapit sa kanilang kinatatayuan. Ngunit nagpaputok si Kyunam ng ilang beses at inilipat ang kanilang atensyon sa kanya at kay Dong-hyuk. Tumakbo ang dalawa habang pinapaputokan sila mula sa bawat direksyon at ang isa sa mga bala ay tumama sa binti ni Dong-hyuk. Bumalik si Kyunam para tumulong, ngunit hindi sila makalayo dahil napapaligiran sila mula sa lahat ng direksyon.
Biglang lumitaw ang mga nomad na babae at nagsimulang barilin ang mga sundalo, na pinilit na ibaling ang kanilang atensyon sa kanila sa kabila ng utos ni Hyun Sang. Sinamantala ni Kyunam at Dong Hyuk ang pagkakataon na tumakas sa eksena. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik ang mga sundalo na walang dala upang salubungin si Hyun Sang, na binugbog ang kanilang pinuno dahil sa pagsuway sa kanyang utos. Sina Kyunam at Dong Hyuk naman ay nakarating sa base camp pagkatapos ng mahaba at masakit na paglalakad. Sumama sila sa ilang sundalo sa pagsasanay at nagmarcha kasama nila. Ngunit, dumating si Hyun Sang sa kampo at gumawa ng talumpati tungkol sa paghuli sa dalawang deserter, na nag-alok na ipagkakaluwab ang titulo ng bayani sa makakahanap sa kanila. Nakatakas sina Kyunam at Dong Hyuk ayon sa plano, ngunit nakita sila ng isa sa mga opisyal nang mabigo si Kyunam na tumalon at nagdulot ng ingay sa mess hall. Nang subukan ng mga sundalo na pumasok sa barikadong pasukan, binuhusan ni Kyunam ng gasolina ang pinto at sinindihan ito sa sandaling pumasok sila, na nagbigay sa kanila ng oras upang makatakas. Ang dalawa ay halos nakalabas na, ngunit si Dong Hyuk ay binaril ni Hong Sang mula sa likuran, na gumamit ng sniper. Nang siya ay manatili sa likod upang kunin ang kwintas ng kanyang ina, si Kyunam ay gumanti at lumapit kay Dong Hyuk, na kahit papaano ay buhay pa. Tinulungan siya ni Kyunam na makatakas sa bakod gamit ang butas, ngunit tila sumuko si Dong Hyuk sa lahat. Ibinigay niya ang kwintas kay Kyunam at hiniling sa kanya na ibigay ito sa kanyang kapatid. Pagkatapos, muli siyang tinamaan ng bala at hindi nakaligtas sa oras na ito. Babarilin na rin sana ni Hyun Sang si Kyunam, ngunit binaril ni Kyunam ang ilaw at tumakbo sa field. Ipinagpatuloy niya ang pagbaril sa iba pang mga ilaw kaya nahirapan si Hyun Sang na makita siya. Nakakuha ng malinis na shot si Kyunam, ngunit nawalan ng laman ang kanyang clip at bumawi si Hyun Sang. Ngayong nabaril ang kanyang kompas, ginamit ni Kyunam ang radyo para gabayan ang kanyang sarili palabas ng field. Pagkatapos, matapang siyang nagpasya na tumakbo sa minefield habang si Hyun Sang at ang kanyang mga tauhan ay nagpapaputok mula sa likuran. Nakarating siya sa minefield nang hindi sumasabog, at pagkatapos lumangoy sa isang latian na puno ng putik, narating ni Kyunam ang linya ng demarcation ng militar ng South Korea. Ngunit hindi sinasadya, natapakan niya ang isang landmine, at nang tatawagan na sana niya ang mga sundalo ng South Korea, tinutukan ni Hyun Sang ng baril ang kanyang ulo mula sa likuran. Hinila siya ni Kyunam papunta sa harapan at inilagay sa pwesto. Pagkatapos magkaroon ng heart-to-heart moment kasama si Hyun Sang, nagpasya si Kyunam na lumayo sa landmine, ngunit hindi ito sumabog. Gayunpaman, hindi siya hinayaan ni Hyun Sang ng ganun lang, at pareho silang nasangkot sa pisikal na labanan, at nanalo si Kyunam matapos siyang patumbahin. Pagkatapos, tumawag siya sa South Korean at ipinakilala ang kanyang sarili bilang isang defector at siya ay tinanggap. Ngunit nagsimulang bumaril si Hyun Sang mula sa likod at tumakbo si Kyunam sa gate ng mga South Korean. Bagamat nabaril siya sa binti ay kinaladkad niya ang sarili sa tunnel. Halos makarating si Kyunam sa linya ng demarcation ngunit binaril sa likod bago siya nakalagpas dito. Lumapit si Hyun Sang at itinutok ang baril sa kanya ngunit hindi niya ito magawang tapusin dahil ginawa ng dumudugong Kyunam ang lahat para mahawakan ang linya. Si Hyun Sang ay naglakad pabalik sa lagusan habang ang mga sundalo ng South Korea ay lumapit kay Kyunam at dinala siya. Pagkaraan ng ilang oras, makikita si Hyun Sang sa isang silid-aralan at tinitingnan ang aklat ng pagkabata ni Kyunam, at sa isang lugar sa South Korea, naghahanda si Kyunam na magsulat ng proposal travel. Pagkatapos, binisita niya ang ina ni Dong Hyuk at ibinigay sa kanya ang kwintas gaya ng ipinangako, ngunit piniling huwag sabihin sa kanya ang tungkol sa pagkamatay ng kanyang anak. Sa huli, makikita si Kyunam na nakatayo sa tulay na nakikinig sa isang programa sa radyo at masayang naglalakad palayo matapos makatanggap ng mensahe tungkol sa kanyang proposal na naaprobahan. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.